Hallelujah. And kanina po, as we started po with Pastor Rico, we were able to go through the principles in marriage. Di po ba? And then I was telling Pastor, as we were going through the study, kung anong ipipresent, I was saying, Dad, why do we have to start with marriage? This is a parenting seminar, right? But as what we have learned, we will not be able to do the principles, the biblical and the practical principles in parenting if we're not good in our marriage. Sinabi po natin uli yung mga if it's not clear yet, siguro pwede kong banggitin uli yung mga mahal nating single parents. We all take care of them. Let that be our responsibility. Yung mga couples, we take care of the single parents and we take care of their children. Kaya po ba natin yan? Praise the Lord, praise the Lord. Alam niyo po ba na kaya tayo tinawag na Jesus is a live community? Because we belong to a community. In a community, hindi ka mamimili kung sino ang nandun. Hindi ka mamimili. Hindi ka pwede dito sa community kasi wala kang asawa. No. Kaya tayo nilagay ni God sa community kasi everyone is welcome to experience and enjoy the love of God. So can we commit ourselves to take care of our single parents and their families? Praise the Lord. Amen. Amen. So, umpisa na po natin. Excited na ba kayo? Initially, ang request is for parenting in digital age. Digital age tayo, di ba? That's the initial. I think si Pastor Mike ang if I'm not mistaken, no? That's the request. Parenting in digital age. But as we pray, nananalangin kami kaming mag-asawa. Ang sinabi ng Panginoon sa amin, alam mo ba na kaya ang mga parents ay nagre-request ng parenting seminars? Why? Because there's a problem. Sino po dito ang may problema sa mga anak? Pagod. Yan, di ba? Pagod, kulang sa tulog, kulang sa budget, a lot of things. Galit. Sino dito ang galit? Kaya po chinek tayo ni Pastor doon sa ating love quotient. Meron po bang patient dyan? Meron bang kind? Pinababalik po tayo ng Panginoon sa kanyang salita. What love is and the fruit of the Spirit to be applied in our marriage and eventually to parenting. Okay? Ang sinabi pa rin po ng Panginoon, yung title natin should be not parenting in digital age, but joyful parenting today. Today. Hindi bukas. Today. And why joyful? Tignan natin yung verse natin. Psalms 127, 3-5, it says there, children are a heritage from the Lord. Offspring, a reward from Him. Like arrows in the hands of a warrior are children born in one's youth. Blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put to shame when they contend with their opponents in court. Manalangin po tayo. Aming Amang Banal, Ikaw ay dakila, Ikaw ay tapat. Karapat dapat kang sambahin at purihin sa bawat oras na binibigay mo sa amin sa araw-araw. Lord, you are good and your mercy endures forever. Mangusap ka, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong abang lingkod. At hayaan mo na makarinig kami ng mabuti mula sa iyo on how to be good parents to our children. Father, all of this, ikaw ang nag-author ng lahat ng ito, kung kaya't kami ay kakapit lamang sa iyo. As we hear, Lord God, help us to obey. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po. So nakita natin doon sa ating verse, children are a heritage from the Lord. Pag sinabi mo heritage, di ba parang pamana, no? Pag sinabing pamana, from the Lord specifically, that's got to be good, no? Masaya, maganda, di ba? And then ano pa sabi doon? Reward. Masaya ba yon? Masaya ba yung word na reward? Yes, kasi reward sa Tagalog is price, di ba? Price, di ba? Ibig sabihin, hindi ka pa bago pa lang yung anak mo, may price na, no? It's a happy thing.
reward, and heritage. Tapos sinabi pa doon, like arrows in the hand of a warrior are children born in one's youth. Pag warrior ka, wala kang arrow. Di ka pwede maging warrior. Di ba? Pero pag meron kang mga anak, okay? Meron kang panlaban, okay? Sabi pa doon, blessed is the man whose quiver is full of them. Meron po kaming mga kina-counsel. Hindi pa nagpapakasal. Pag tinanong namin doon sa area ng ilan ang gusto nyo maging anak, hindi pa po muna. Hindi pa po namin alam. We respect that, definitely, because it's their choice, it's their decision. They must have also prayed for it. Pero mas matindi yung sinasabi ng iba na hindi po namin alam kung gusto naming magkaanak. Which means they're putting it in their hands if they will be gifted or rewarded with a child or not. Sa totoo lang po, ang buhay ay mula sa Panginoon. And we must always open our hearts and our minds and our hands to the children. Reward, heritage, gift, blessing ang bawat anak. Amen? Praise the Lord. So that's why we put this title, Joyful Parenting Today. Because to have a child is such a blessing. Always full of joy. Hindi po natin, isasantabi muna natin yung ating mga, Pastor, you want to come and, naghahawak na ng mikropono si Pastor eh. Ang totoo po kasi we want to set aside muna yung mga, or we will talk about it. Kaya po tayo, sinabi ng Panginoon na joyful parenting kasi nga ang nangyayari ngayon, joyless parenting. Malungkot, di ba? Why? Because parenting is a special calling from God. Maaring hindi natin tinatanggap ito kahit na may anak na tayo. And why? Because there is no school for you to learn how to be a good parent. Wala po. Alam ko po recently yung mga hospitals, yung sa mga anak, sa mga buntis, meron na sila mga seminars eh. I know of some sa St. Luke's, bago manganak, meron na mga sessions, Pero panganganak lang yon. That is physical. Hindi pakasama dyan yung pagbuhay na yung bata, alagaan mo. There is actually no preparation. There is actually no preparation. If we think about it. However, hindi rin naman totoo yun. Sapagkat kung ikaw ay may Panginoon sa iyong puso and you read the Word of God, that is the Lord's manual for each one of us. Nandun na yung instruction kung paano maging magulang. Amen? Praise the Lord. The Lord provides for all our needs. He supplies all our needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Napakaganda ng mga salitang yon. So ngayon, tingnan natin. The joy of the Lord is your strength. Hala. Strength nyo nga ba ang inyong mga anak? Dapat ganun ang tingin natin sa ating mga anak. Para hindi tayo mamamroblema. The moment we wake up in the morning, minsan ang isip natin, nako, pagod ako, wala pa akong tulog. Mama, ganyan. Tabi ka muna at ako'y inaantok. Yes, we have these problems. But let us always put in our minds and in our hearts that this is a new day. Let us rejoice with our children. And let us look at our children as source of joy. Sa Sunday school, meron kami malilinggit and we call them joy pill. Sa iba, happy pill, di ba? We call them joy pill. When you see them, you're full of joy. Nakakatuwa, di po ba? Masaya po ba kayo sa inyong mga anak? May problema din po ba kayo sa mga anak nyo? Ayan. Sad to say, pero ang katotohanan, tayo ang problema ng mga anak natin. Bakit? Kasi tayo ang parents. Hindi sila. Sumusunod lang dapat sila sa atin. Okay? Pero nagiging problema nila tayo. Okay? Sige, mamaya na yan. Baka mag-sermon ako na husto dito. Let's put that sa counseling. The joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord, which is the gladness of heart, comes from knowing God. Therefore, it is a must to know God when you are a parent.
Abiding in Christ and being filled with the Holy Spirit, let us know Him in every aspect, in our decision-making, actions, behaviors, and communicate with Him daily. He is the foundation of our life. Pwede po ba natin gawin yun? Yun ang gusto ng Panginoon. Lagi nating ilalagak ang ating mga sarili sa Kanya daily para hindi tayo nasi-shake ng mga challenges, lalo na when it comes to parenting. Amen? Joyful parenting in a Christian context, ito yung definition niyan, is guiding children with love, patience, kaya yun yung mga love quotient kanina, and biblical principles. Nurturing their faith, character, and joy in God's grace. God's grace. Ngayon, meron tinatawag na digital age. Okay? Paano maging isang magulang sa mundo na puro gadgets? Maraming tanong dyan, di ba? Parenting in the digital age presents challenges such as screen addiction. Pag nawala sa screen, ang mata ng bata umiiyak. Pag nahawakan at nagalit at inagaw sa kanya, mag-uumiyak, magtatantrums. Okay? Exposure to inappropriate content. Naku, marami tayong kwento dyan. Kaya ingatan natin ng mga bata kasi marami na po. Ako nga sarili ko lang. Bakit to nasa harap ko? Di ba? Bakit ako pinapa-order ng siomai? Di ko naman favorite yun. Labas ng labas, di ba? Yung mga bata, it seems like it's their second nature. Parang second skin nila yon. Pag hinawakan yung gadget, kaya nilang i-navigate. Pero tayo, bato-bato sa langit, baka naman po maraming computer wizards dito. Pero karamihan po sa mga magulang medyo, paano ba to anak? Hindi na natin alam. No? Kasi hindi natin, ano bang tawag sa atin? There's a term for that. Hindi na tayo millennials. Tapos when it comes to gadget, anong tawag yun? There's a term for that? Ang sakit naman, no? Ano yun? Millennial daw. Tatanggapin ba natin yun? Mag-aaral tayo para hindi tayo natatawag na millennial, okay? Sige. So, let's go back. Definition. So, our challenges are screen addiction, exposure to inappropriate content, eto, cyberbullying, and difficulty in instilling values amidst vast online influences, requiring vigilance and guidance to navigate a technology-saturated environment safely. Oh, hiningal ako sa sinabi ko. Sinabi ko pa lang yun. Ano pa kaya kung hinaharap na natin itong mga problema ito? Amen? Sino po dito ang may anak na may sariling gadget? Ages 3 to 6. Okay, meron tayo doon. They must have a reason for that. Okay? I'm sure meron kayong mga rason dyan. 7 to 12. Yes. Amen. Amen. Pag sa mga schools yan, or even in the Sunday school, we ask them to put them aside dahil mag-aaral tayo. I know that this is an important tool nowadays because this is our source of communication and somehow protection. Kasi we get to know nasan yung mga anak natin, di ba? Di ba? Mag-message tayo, asan ka na? Hindi sasagot. Mga 5 minuto, hindi pa sumagot. Another message. Nasan ka na? Hindi pa rin sumasagot. Dead ma. Yung pala sinasilent. Ayaw sumagot. Pangatlo, nasan ka na nga? Kanina pa ako nagte-text sa'yo. Hindi sasagot. Nangyayari po ba yan sa inyo? Yung sa asawang babae sa asawang lalaki. Nangyayari po ba yan sa inyo? Nasan ka na? Yes. Di ba nakakainis? Di ba? Kahit, take it this way, kahit sino ang i-text mo na hindi sumasagot, yes or no lang. Nakakainis, di ba? Di ba? So, paano pa tatawagin na wonderful tool itong gadget kung hindi naman nagagamit properly? Mga tanong na ganyan, di ba? Sayang ang load. Hallelujah. Amen. So, pag-aaralan po natin yang, it's supposed to have its use. Okay? For us to communicate with each other. Okay, so, ngayon, yung sa binasa ko kanina, dapat talaga
gagamitin natin yan for us to communicate also with the Lord. Let this be a tool para tayo maging founded sa Panginoon. Medyo siguro may hirapan tayo dyan, pero walang mahirap sa Panginoon. Nothing is too difficult with the Lord. As we have said, bago pa mangyari lahat ng ito, bago pa lumabas si Adan at si Eva, may mga pagkain na sila. Nandyan na ang mga animals, nandyan na ang buwan, nandyan na. Kompleto na. So bago nangyari lahat ng ito sa atin, may provision na ang Panginoon. At yun ang makikita natin sa salita ng Diyos. Amen? Amen. So we have said the challenges, and then yung mga screen addiction, yan ang challenges natin. Sabi pa, joyful parenting in the digital age from Christian perspective. Yan ang hahanapin natin ngayon, mga kapatid. It embraces technology as a tool for connecting and learning while prioritizing face-to-face relationship and spiritual growth. Guided by faith, parents can model responsive digital behavior, ensuring God remains at the heart of the home, fostering a joyful, balanced, and God-centered family life amidst technological advancement. Ibig sabihin, gagamitin nga natin ito properly. Okay? Properly. Dapat manggagaling sa mga magulang kung paano gumamit ng gadget. Alam niyo ba ang mga anak natin, lalo na yung mga malilinggit, no? Nakatingala yan sa atin. Nakatingala sa atin. Ibig sabihin, alam nila ang bawat kibo natin. And they take note of it. More often than not, whatever we do when they look at us, what they have in their minds is, my mom is correct. My dad is correct. Therefore, pwede ko siyang gayahin. Okay. So, kunyari, sa kumakain. Huwag na nga kumakain kasi malapit ng lunch, baka magutom kayo. Ibahin natin. Kunyari, may assignment yung bata at si daddy nasa sala din. May message. Lalapit yung bata. Dad, can you help me with this? Dad, tulungan mo ako dito. Hindi nadidinig kasi nga busy. Dad, ano ba dad? Mamaya. Or, pag sinabi ng anak na, Dad, pwede ko bang kunin yung wallet mo, kukuha ko na 1,000? Hindi nga nakikinig yung dahil nagte-text. Oo, sige. Oo lang ng oo. Di kumuha yung bata ng 1,000. Ayos yun, no? Pagpunta ni pastor ni daddy sa kanyang wallet, walang 1,000. Sino kumuha ng 1,000 ko dito? Ako po. Oh, bakit ka kumuha? Hindi ka nagpapaalam. Sinabi ko po sa inyo eh. Sabi niyo po, opo eh. Sabi niyo, oo. Kasi nga, hindi tayo nakatutok. Okay? First things first. This is a lesson for me and let this be a lesson for everyone. When it comes to giving attention to our children, pag may tinatanong, kahit matanda na yan, ako hanggang ngayon yung aking panganay. Pag tinatanong niya ako and she's saying something with or without too much importance, I see to it that I give them full attention. Pag ikaw ay merong ginagawa, okay, ang sasabihin mo lang, wait, darling, wait. And then, okay, I can listen to you now. Can we do that? Amen? Otherwise, mawawalan kayo 1,000. Kasi umuo na kayo agad doon. Amen? Okay. So, joyful parenting today with technology. The enemy, ano yung enemy natin kanina? Excessive screen time. Excessive screen time disrupts family connections and spiritual development. Family connection. Ang ginagawa nga natin dito, mula sa bahay no? Yun ang ginagawa natin Mula sa bahay, manggagaling. Ang pagpapalaking according to the Word of God. Kaya kung wala tayong connection, paano tayo magkakaroon ng mabuting parenting? Okay? So, kaya nagkakaroon ng joyless parenting kasi nahihirapan. Palaging ang root niyan, palagi ang ating Panginoon Pag medyo nalalayo tayo sa Panginoon, nagkakaroon ng problema talaga. Amen? The primary enemy of joyful parenting in the digital age from a Christian perspective is the excessive screen time that disrupts family connections and spiritual development. This over-reliance on technology can overshadow prayer.
Sobrang nandun lang sa screen time. Fellowship. Wala na. Doon na lang. And the nurturing of faith, challenging parents to safeguard their family's joy and well-being. Hallelujah. Now we're talking about joyful parenting today. And the opposite of that is joyless parenting today. Alam niyo po ba, sa bawat pangyayari sa ating buhay, laging may dahilan. Okay? So, praise the Lord. May bumati sa akin kanina, Sister, pumayat ka. Oh, di ba? Oo nga, nagpapayat ako. Tapos, praise the Lord, may nakapansin. Parang gano'n sa puso ko. Well, that was big for me to lose. Bakit ako pumayat? May ginawa ako. Bakit ako nagpapayat? What's the root cause? Nagkasakit siguro ako. Di ba? May root cause. Ita-target natin ngayon yung root cause ng joyless parenting. Bakit walang saya tayo sa pagpapalaki ng ating mga anak? Targetin natin yan. Pag nakita natin ang root cause, makikita nyo rin ang symptoms na lumalabas sa inyo. Di ba ganun yon? Di ba ganun yon pag sa doktor? Alam mo, kumain ka ng maraming matamis. Kaya ayan, ano yung symptoms na lumabas? Masakit ang ngipin. Di ba? Hindi ka umiinom eh. Ano ang symptoms na lumabas? UTI. Di ba? May root cause palagi ang mga bagay-bagay. At may symptoms na lumalabas sa ating buhay from the root causes. Okay? So, amen. Tawagin ko nga si Pastor, tulungan ako dito sa ating pag-aaral na ito. So we will mention the root causes of joyless parenting, yung walang joy na pagpapalaki sa ating mga anak. No? May mention natin yon as we go along the way, reflect. Ito ba ay ginagawa ko? Ito ba ang sintomas ko sa mga araw na ito, sa mga oras na ito? Okay? Ready ka na, Pastor? Ready na po. Ready na po. Sige. Yes, ma'am. Ready na po. Yes, dear ka dapat. Yes. Yes, dear. Nalimutan niya yung kanyang script. Yes, ma'am daw. Mukha naman ako dito. Sige. Okay. Root causes of joyless parenting in a Christian perspective according to the Bible. Okay? Sige. According to the Bible, joyless parenting can be attributed to various factors that deviate from God's intended design. May disenyo ang Panginoon for parenting. Here are 5 root causes based on biblical principles. Galing ng Panginoon. Nandun na pala eh. Hindi lang natin pinapansin. Sige, let's do it. Loss of focus on God's promises. Yun daw ay root cause. Loss of focus on God's promises. Ano yung sinabi dyan na verse? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. So, anong nangyayari dito? Pag merong loss of focus on God's promises, parents who lose sight of God's promises and prioritize worldly concerns over spiritual growth may experience joylessness in parenting. Kasi parang parang walang kasaya-saya. Amen. No? Ang result Amen. niyan, magkakaroon ng negativity, constant negativity. Bakit? Kasi nag-veer away siya o nag-deviate siya sa magagandang pangako ng Diyos, hindi niya alam. Amen. Amen? Amen. So titignan natin yon. Ang root cause, loss of focus on God's promises. Ang sintomas, ano yun uli, Pastor? Constant negativity. Constant negativity. Negatibo ka ba? Ibig sabihin, parang Amen. hirap na hirap ka. Struggle. So pag tayo ay nagsastruggle sa ating parenting, this might be one na hindi ka talaga lumalapit sa Diyos, hindi mo alam ang mga pangako ng Diyos. Kaya dapat, ang solusyon natin ay every day we'll come to God in prayer and know His ways. Amen. Amen? Amen. Sinasabi ng Panginoon dyan, di ba? Pray without ceasing. Akala nung iba, yung praying without ceasing is nakaluhod ka all the way. Or nakaganyan ka na all the way. Praying without ceasing, it means communing with God. Communicating with God. Every minute, every second. So kunyari yung bata, ngawa na ngawa, tapos nagagalit ka na kasi binigay mo na lahat ng candy, lahat ng gusto niya, kasi yun ang gusto niya no? Binigyan mo na ng chicken joy, spaghetti, ayaw pa rin, ngawa pa rin ng ngawa. Kanino ka natatakbo?
Praying without ceasing. Lord, di ko na alam gagawin dito. Lord, tulungan mo nga po ako. Ask for wisdom. The Lord is faithful. Amen? Amen. Pag negative ka, palagi kang negative yung attitudes mo. Yes. Nagpo-focus ka sa challenge. Hirap na hirap ka kasi parang walang promise, ano? Amen. Frustrated. And you are short of becoming a good parent. Yes. Pero alam natin, no, palagi natin uunahin ang Diyos at ang magandang mga pangako niya para hindi tayo maging negatibo. Yes. So we must focus on God's promises. Seek ye first the kingdom of God at lahat ng ating kailangan ay idadagdag na lang. Amen po ba? So minsan sa ating struggles, if we focus on our worldly concerns, alam mo, babagsak tayo dyan eh. Amen? So katulad natin, lahat tayo ay nagtatrabaho at may binabayaran, hindi po ba? Maraming tao takot kay Judith. Kilala niyo si Judith, di ba? Kilala niyo si Bill. Natatawa na sila, Pastor. O kilala niyo si Amor. Oh, sino si Amor? Si Amortization. Si Pastor Amor nandiyan. Maraming tao, alam niyo ba? Maraming tao hindi takot sa end of the world. Takot sila sa end of the month. Okay? Bakit? Kasi ang daming bayarin eh. Worldly concerns yun eh. Kaya pala mahirap silang pangaralan sa you know, like, the Lord is coming, let's prepare for this, no? Yung pala, hindi kinatatakutan yun, yung Judith, yung end of the month. Amen. Sabi ng salita ng Diyos, rejoice in the Lord always, I will say again, rejoice. Kahit anong pagsubok ang inaharap mo sa pagpapabalaki sa iyong marriage, nandun na, command yun na, hindi yung optional. Yes. Rejoice in the Lord always, I will say again, rejoice. Ang kasunod nga doon, the Lord is near. Malapit ang Diyos eh, so bakit ka kakabahan? Either padating na siya o kasama natin siya. Kasama natin Amen? siya. Praise the Lord. So isa pa doon, marami pong problema ngayon dito sa loss of focus on God's promises. Anxiety. Kasi negative ka ni. Di ka na makatulog. Paano ba yung ko bukas? Itong ko na to. Naku, kung may lalaga ko lang to sa nanay ko, patay na yung nanay. Oh, nanay ko, nandito ka lang, kinausap pa yung patay. Para may laga ko tong anak ko sa'yo. You know, you become anxious if you do not turn to the Lord. The Lord can actually do all this for you. Magpapadala yan ng kanyang kamanggagawa at pwede ko alagaan ang anak mo. Diba? Maraming paraan. Maraming promises si God na hindi natin nire-receive. Sige nga, Psalm 23:1. Oh, di ba? Amen. Galing, no? Praise the Lord. I shall not want. Hindi tayo magkukulang. I shall not lack. Kaya ano pa man yan, tanggapin natin lagi ang mga pagpapalang ito. Balikan natin yung mga promises ni God sa atin. Okay? Okay. Praise the Lord. So Number 2. dagdagan natin yun. Oh, sige. Para tayo hindi maging negatibo, dapat balik tayo sa promises ni God. Yes. Kailangan i-check din natin na Yes. kamusta ba yung quiet time mo ngayon. Nabasa mo ba? Very quiet, tulog. Very quiet. Oo. Tandaan natin, ano lang yan ha, garbage in, garbage out. If all of your day, nandun ka sa social media, teleserye, ano ba magandang teleserye ngayon? Korean novela, lahat yan alam mo, di ba? Pinupuyat ka pa niyan, pero hindi ka naman nakakapagbasa ng Bible. Negative ang ipapasok niyan sa'yo. Sino dito ang nagsya-Shopee? Lazada. Naglasada. Masama ba yung pastor? Hindi naman. Kung may pera ka, madali. Oh. Kung wala kang pambili, tingin ka lang ng tingin. Ayun, Di ba yun. sayang ang oras? O hindi mo alam, may isang oras na pala ako, hindi pa ako nakakapili. Oo nga. Hindi ba? Pero ang pinaka-point dito, garbage in, garbage out. Mga kapatid, you will only be entertained, but your life will never be changed. Doon tayo, higher purpose nga palagi. Amen po ba? So, para mag-focus ka sa Diyos, malalaman mo yung pangako niya sa'yo at ikaw hindi magiging negatibo. Bagkus, positive ka always. Amen. So, palitan natin yung ating mga maling gawi. Amen po ba? Amen. Amen. Isa pa lang yon, pastor. Oh, number 2. Oh, we have 20. 20. Hindi po. Huwag kayong matakot. So that's 1. Loss of focus on God's promises, nagiging negative tayo. Okay? Marami ang kaakibat na negativity. Number 2, root cause, neglecting godly wisdom and guidance. Parang pumasok na yun doon, no? Kasi if you don't focus on the Lord, di mo makukuha yung godly wisdom if you don't ask from Him. Joyless parenting can result from relying on human wisdom and strategies rather than seeking God's guidance and wisdom in raising children.
Neglecting to acknowledge God's sovereignty and seeking His direction can lead to frustration and confusion Amen. in parenting. So magandang example natin dyan. Pag ikaw ay nagpapalaki sa iyong anak sa sariling lakas, sa sariling talino, mag-iingat ka. Meron kaming nakausap kasi from our small group, so kinausap kami nung kanyang sister. Kasi mayaman sila, may resort sila somewhere, pero siya ay from a broken yung family nila. Yes, broken ang family nung mga peto. Pero mayaman sila. And yung anak niya, at that time, mga 12, 12 years old. medyo pasaway daw. So, lack of engagement yon. Hindi niya kinakausap, pero dahil mayaman sila, binigyan niya ng gadgets. Medyo Laptop. matagal na to. Panahon na yon, hindi pa uso, pero sila meron na. And then, tumawag sila sa amin kasi yung sinasabi nila, unang-una, meron silang nakikitang mga patay na pusa sa resort. Sa resort nila. Tapos hinahanap nila. Tapos one time, nakita nila, pugot yung pusa. Tapos sa trinace nila, kinuusap yung na-trace nila na yung batang lalaki ang gumagawa. Tapos kausap niya yung nanay. Tapos sabi niya, bakit mo ginagawa yon? Tinignan ng bata yung kanyang nanay. Sabi niya, Mom, you're next. Takot siya talaga. Alam niyo po, this is a true story. This is, siguro mga na po ito, may 8 years ago. Time ng ISIS. Hindi pa po ganun katindi, no? Mas matindi ng digital natin yan, ng technology natin yan. Time to ng ISIS. Hindi natin alam na kapasok sa Facebook ang mga ISIS trainings. Matindi yun yung i-desensitize ka kasi ganun ang paraan maliliit na animals tapos palaki ng palaki. Nakakagulat po yun. Nagulat din kami kasi So this is digital age. nakita doon yung napangyayari. And so what happened? Nakausap naman namin, hopefully, kasi hindi talaga siya nag-church. Tinawagan niya yung pastor niya, natakot yung pastor Tapos finally, kinausap kami nung sister niya at dinala sila dito. Amen. Amen. So, nung pinanalangin na ang anak at sabi na rin paano ang kanilang relationship. Sabi dito kasi yung symptoms is lack of engagement. Ibig sabihin ng lack of engagement is lack of interaction, communication sa inyong mga anak. 12 years old na to Hindi mo kinakausap, di mo alam kung anong ginagawa, di ba? Pinabayaan mo sa laptop. Even here, meron kami yung community-based rehab. Sinasabi nga ako, may scientific findings ba ito? Most of nung pandemic, alam nyo ba yung mga bata, lahat sila ay naka-gadgets? Amen? So marami sa kanila ay may global developmental delay. GDD, meron mga non-verbal. Hindi matrace yun, pero pag ikaw ay nandoon sa field, parang naililink mo Kasi sila dito nakakapag-communicate, pero with the parents, hindi. Kasi ang naging yaya nila ay mga gadgets. Amen. Hallelujah. So mas pinapahalagahan nila yung gadget kaysa doon sa face-to-face na relationship. Amen? So, ingatan natin yon. Kaya nga, sinabi natin yan yung signs ng digital age. Yun ang So, what we symptoms. need to Let's take note check. of that. So, neglecting godly wisdom and guidance, ang symptoms mo dyan, hindi mo na kinakausap yung anak mo. Lack of interaction, lack of engagement. Another, susunod, root cause, lack of love and grace. Paano naman yan, Pastor? Love and grace. Sabi pa naman sa Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Parents who fail to extend love, grace, and forgiveness towards their children may contribute to joyless parenting. Kasi nga naman, walang pag-ibig. Ayan. Good, Nay. Mabuti ang tinatawag mo ang pansin ng media. Okay. When discipline is devoid of love and empathy, it can result in resentment, bitterness, and strained parent-child relationship. Amen. Tanungan natin sila, yung mga magulang, irritable ba kayo? Sa love quotient ba kasama yan? Impatient. Tanungin natin yung mga anak natin. Ano kaya ang, alam mo sa Sunday school, kwento mo yung pinapasulat natin, anong Ano yan? heart's cry nila? Ay, oo nga. Marami pong ganun na angalang mga bata. And we will always talk about this to warn all of us and for us to take care not to do it sa ating mga anak. Pasulat mo,
Ano ang gusto mo sa nanay mo? Hirap na hirap, walang maisulat. Ano ang ayaw mo sa nanay mo? Ang Ano bilis. daw? Parang may sagot na kayo eh. Laging galit. Laging galit. Nagsalita pa yung bata. Laging galit si mami. Anong ginagawa sa'yo? Kinausap namin. Wala po akong tama. Lagi akong mali. Ayan ka na naman. Mali yan eh. Mali ka na naman. Kalungkot, di po ba? Nangyayari po ba? Marami po kaming barangay tanod sa baba, may mga dalang mga posas, poposasan yung mga ganyan ngayon. Magkita tayo sa barangay. Of course, that's a joke. Our God is gracious. If we lack love and grace sa ating parenting, the Lord showers us with love and grace every minute of the day. Kaya dapat tanggapin natin to. Alam nyo ba why we lack love and grace? Because we do not accept the daily blessing of the Lord. Wala yun sa isip natin. Ang iniisip lang natin, wala na naman akong pamalengke. Yung anak ko, kukulitin na naman ako nito. Remember, parents, as you wake up, it is good to say, Lord, I receive all the blessings from you today. Amen? Can we do that? Amen. Praise the Lord. Ganon dapat, humanda tayo sa pagtanggap ng pagpapala, hindi sa pagtanggap ng problema. Amen? Amen, Pastor. Sige. Naalala ko rin, marami sa atin working. Pag Amen. uwi nyo sa bahay, bit-bit pa rin yung trabaho. Di ba kaya irritable ka eh? Lalong-lalo ngayon kung work from home. Amen. Nandun ka na mismo sa ano mo, tapos nararamdaman mo na. Minsan nandyan yung anak mo, sa kanya mo ngayon, pagkaaway mo yung office mate mo, di mo intindihan yung boss mo, akala mo yung anak mo siya yung ano. Di ba? So dapat hindi tayo maging irritable, maging impatient. At dapat nating mahalin ang ating mga anak Aware. upang hindi lumabas yung, ano yung symptoms doon? Irritability and impatience. Pag we need to discipline our children, remember KKK. Pakisabi nga, KKK. Kiss mo muna siya bago mo siya turuan ng tama o idisiplina, and then sa huli, kiss pa rin. Huwag puro galit. Wag puro, yung K kasi doon, di ba sinasabi? Gitna, KKK. The middle K is kick. Kiss, kick, kiss. Tsaka mo Okay. siya konting huwag lahat all the way ay kick. Kick, Oo. kick, kick. Parang ginulpi mo, di ba? Kiss muna, tapos kokorek mo na siya. Mababantay bata tayo niyan, Oo. Pastor. And then embrace mo siya, sabi mo, love kasi kita, kaya kita kinokorek. Amen. 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 Wag yung madalas nangyayari ganito, ha? Andyan yung bata, naungulit. Mahal kita, anak. Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita, ginugulpi mo. Parang paglabas ng bata, mahal ako ng nanay ko. Parang nagulpi lang naman ako. Pwede Diba? pwede, Mali. pwede magdisiplina, pero palagi natin sinasabi, ano lang siya ha, pwedeng pamalo, wag naman 2x2 ha. Ibig sabihin yung parang ruler lang, spare not the rod. Sa US, bawal to eh. Kasi mismo kung naka-experience niya, tinatawag yung mga namamalo, sinusumbong ng mga bata. Kaya tignan nyo yung mga bata ngayon doon. Pero may tamang kaparaanan. Pagdating ng 8, 10, hindi na masyadong palo ha. Kasi may reason na siya. Reason. Amen. Amen. Makakausap. Oo. Kahit mga bata, malinggit nakakausap eh. Di ba pinatatanggap natin ang bata? Nasaan si Jesus? Alam ng bata, nasa puso. Kasi sabi mo, ilagay natin sa puso mo si Jesus. Nasaan si Jesus? Nasa puso ko, mami. Bata, 4 years old. Nag-away. Sinuntok nung kaibigan sa puso. Huwag mo gagawin yan. Masasaktan si Jesus. Bakit? Nasa puso ko si Jesus, huwag mo ako susuntukin dito. You know, those cute knowledge ng mga bata, no? Pero dapat aware tayo sa mga bata. Huwag tayong matakot. Alam nyo ba, mas magagaling pa ang mga bata? Alam nyo yung sinabi, tinanggap mo si Jesus ay nasa iyong puso. Alam nila yon eh, na Jesus is in their hearts. Pero ngayon, ang daing tanong ang mga bata, kaya kailangan ready kayo. Nung huli lang may... Kaya kailangan mag-Bible study kayo. tayo mismo, nang tinuturo namin yung Adam and Eve, yung fall. The fall of The man. fall of man. Nang may nagtanong, 7 years old, sabi niya, yung ahas pala nagsasalita. Explain nyo nga po sa akin.
Paulit-ulit po, Oo. hindi siya huminto hanggat hindi nasagot. Makasagot. Mm-mm. Ay, paano pag hindi ka nag-aral? English pa yung pastor. Oh, Paano English. English nun? I didn't know that the snakes, parang ganun. Pinahaba Snake, mo, pastor. Eh. Ano ba sabi? Ganito lang sabi niya, do snakes talk? Ayan pala. Ganon. Ay, do snakes talk ba? Anong sagot? Oh, saka na yun. Next lesson yun. Next lesson, Nakatingin. Bible study. Nakatingin eh. Bible study on the fall of man, Genesis. Okay po? Praise the Lord. Nakita ko si Elijah at si Glide. Sabi niya natututo daw sila sa Sunday school. Kasi mababa yung pagbigay natin ng knowledge about the Bible sa mga Sunday school. So we invite all of you to come to Sunday school. Amen. Sabay ka. Praise the Lord. Amen. So nasa na tayo? Lack of engagement? Yes. Next. Yun yung symptoms natin. So next, lack of love and grace na tayo, pastor eh. Number 3 Idolizing na tayo. So, Four ka, frequent four. irritability or impatient. So, dapat hindi ka agad mairita, hindi ka agad impatient. Number 4, idolizing control and perfection. Joyless parenting can stem from idolizing control and perfection, seeking validation and approval from worldly standards. Amen. Hallelujah. Take note of the word. Worldly standards. Rather than finding fulfillment in serving God, parents who prioritize control and perfection may struggle with feelings of inadequacy and disappointment when faced with the realities of parenting. Idolizing control and perfection. Kunento po sa, nakikita natin yan, no? When it comes to sa mga Facebook posts. Kailangan maganda yung picture mo, anak. Lalabas natin yan sa post ko, Social media. sa No? social media. Gulo-gulo yung buhok ng bata. No, gulo-gulo. Alala ko, ayan po yung anak ko, gulo-gulo yung buhok. Oh, secret message na lang yun, PM na lang. Pero pagdating sa social media, naka-gown. Di ba? So what are we saying? May mga iba-iba talagang mga katotohanan. Mas madalas, best foot forward tayo palagi sa social media. So not everything written there is real. Amen? So wag natin lahat paniniwalaan. Sige, Pastor. No, huwag tayo mag-compare doon sa mga nakalagay doon. So marami naman doon yung iba best foot forward, palaging maganda. Pero sa totoong buhay, hindi naman palaging ganun, di ba? Pero we tend to compare. Parang tayo ay parang namamaliit pag nakikita natin yung mga ganun. Meron din naman nagpo-post na sobra naman paawa. Nagmamakaawa naman. Oh, parang Ganito nakakalungkot kami, naman hirap na hirap masyado. kami, ganun. So ang ano natin, point natin dito, dapat makatotohanan. Amen. Di ba kasi hinaharap mo, puro falsehood naman yun eh. Let's be real. Real parenting is real time, real talk. Di ba? Amen. Praise the Lord. Ang sabi sa Colossians 3:23-24, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord. Amen? So dapat po tayo, we do not idolize control and perfection. May mga pagkakamali, may mga kakulangan ng ating mga anak. Let us continue to love them. Tayo nga hindi perfect eh. Paano pa kaya yung Yes. ating mga anak? We will love them kahit na ganun siya. Amen. When we start loving them kahit na sino pa sila, acceptance and appreciation is very important for little children. Yes, affirmation. Affirmation. Kaya yung sabi ng bata, lagi po akong mali. Wala na siyang... Tell them nga about finding them doing. Yes, that's why our challenge for every parent is find them, catch them doing right. Catch them doing right. And that's when you say to them, anak, ang galing mo pala maghiwa ng sibuyas. Or whatever right you saw him or her doing, yun ang ating i-affirm. Pero alam niyo, pag minsan talagang, minsan lang may kita mo kulit talaga ay makinig, may mga ganun talaga parang hirap naman nito. Wala akong makitang maganda dito. Walang ginagawa talaga magandang hirap nun, di ba? That is such a challenge. Ngayon, lumuhod ka na sa Panginoon. Lord, help me find. Joking aside, there is always something good about your child. Amen? There is always something good. Lalo na yung daily walk with them, ay, mamimiss nyo yan pag biglang naglakihan na. Bigla Amen? mo nabanggit yung naglakihan na, yung sa iba sa atin kasi malaki na, no? Yung mga bata. So in hindsight na lang, alam mo pag tayo nagmi-minister ng mga ganito,
sinasabi nung iba o karamihan, sana nung bata pa ako, nung batang parent pa ako, alam ko na ito. Yes. Di ba? Kasi marami na tayong nagawang mali. Pero our God redeems. So Amen. kahit na mga matanda na yung ating mga anak, we can always say sorry. We can always explain na mahal pa rin naman natin sila kahit ano ang nangyari. Papasok ko lang ito para maintindihan ng mga tao kung gaano kahirap yung pagpe-parenting. Kahit di natin alam, may napapasa tayo sa kanila. Nung nandun ako sa Middle East, ang isang magpapastor na siya. Hindi niya maintindihan bakit may baby siya, pero pag siya daw ang nagkakarga ng baby, ay gusto niyang itapon. Totoo to. Nakakalungkot. Lumapit na siya sa akin kasi, paano nga ba ito? Ba't may galit ako sa aking anak? Karga ko lang naman. Nung in-explain, pinag-pray namin, sobrang galit niya sa kanyang tatay. Bakit? Kasi nung bata pa, hindi niya nakitang minahal nung tatay niya yung kanyang wife, yung mama niya. At nakita pa niya one time na palaging sinasaktan yung mama niya. Alam niyo, ginawa na itong batang ito nung medyo malaki na siya, tinulungan niya yung mama niya, sinaksak niya yung kanyang tatay. Ganun katindi. Tapos, hindi na siya bumalik, hindi namatay yung tatay niya. Pero hanggang mamatay, hindi na sila nakita. Yung point natin dito ay, kahit hindi natin alam, i-renew natin, dapat i-redeem natin. Alam mo, iyak nang iyak yung pastor na ito. Kasi hindi niya alam bakit gusto niyang gawin ito sa kanyang anak. Pero nung na-trace, kasi nga, yun yung effect nung pagpapalaki nakita niya sa family. Ngayon may family na siya, kahit na sinuko na yung buhay niya kay Lord, parang meron pang pull. Alam niyo, nung pinag-pray namin, nag-surrender siya, pasalamat siya ng pasalamat Kasi na-release siya. Kasi bandage yan Ang point natin dito, everything we do, meron niyang result, may outcome. Pag masama ang naitanim mo sa bata, huwag kang aasa maganda ang aanihin mo. Amen. Kung may time ka pa, ngayon ay kailangan redeem. Alam mo, hindi na niya naabutan yung tatay niya, nung nailibing daw, hindi siya umuwi Pero nung na-born again siya, iyak siya ng iyak. Kasi ang call sa atin, honor your father and your mother. Amen. Kahit na gaano kasama, we need to honor our father and mother. And for our children to be able to honor us para sila maging successful, bigyan natin sila all the reasons why they will honor us wholeheartedly. Amen. Amen. Yun ang pinakamagandang effect niyan. Pag ikaw ay nagpalaki ng mabuti, in-honor ka nila, sila mismo ang pagpapalain ng Diyos. That is Amen. the principle there. Amen po ba? Amen. Dahil nakasunod sila kay God. Amen. Amen. Honor your father and your mother, for this is the first commandment with the blessing, with the Amen. promise that Amen. all may go well with you and that you may have long life here on earth. Gawin nating madali sa kanila na i-honor tayo. Let us Amen. love them. Amen? So, ang ating pang-apat, idolizing control and perfection. So, dapat, hindi rin naman tayo perfecto. Let's give grace pa din sa ating mga anak. So, pagka kasi ganun, parang ang sakit sa bata, palagi kang nasasaktan doon ang mga bata. Tuturuan natin sila mag-fail graciously. Yes. In failure, there is success. Amen? Walang Amen. nagsasucceed na hindi nagfe-fail. Yes. Amen. Oo. Walang magaling all the way. Okay? We learn from our failures. Sige, let's go to number 5. Nandun na tayo, no? Yes. Number 5, lack of community and support. We talked about this a bit kanina. Sabi sa Galatians 5:2, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Parents who lack a supportive community or fail to seek help and encourage from fellow believers may experience isolation and loneliness in parenting. Without the support of like-minded individuals who share their faith and values, parents may struggle to find joy and fulfillment in their parenting journey. Sige po, emotional withdrawal ang nangyayari doon. No? Kasi, walang nagsusuporta. Iniisip natin yun, wala, ako lang to. I'm alone. I'm going through it alone. Sinabi na po natin yan kanina dito. We are a community. Ang mag-asawa na sa cell group, that's a community. Ang mga may asawa sa walang asawa, all belong to a community. We must take care of each other. Bear one another's burden. I remember,
maliliit pa yung mga bata sa NJS, siguro mga grades 3, 4 hanggang 6, meron kaming mga kasama dyan na karamihan po noon, I don't know now, no, kung ano na yung count ng ating mga overseas workers, overseas contract workers. Pero noon, ang dami po. Ang daming walang tatay. Tatay ang lumalabas eh. No? Kaya yung nasa cell group namin, ang tatay lang si pastor. Siya lang ang nandito. Kaya nung galit na gagalit nun si Tatay Robert, he was still with us here. Sinasabi niya, wag niyo laging iisipin na mag-abroad. Kasi nag-asawa kayo, may mga anak kayo, tapos di ba, gusto niya lagi magkakasama ang pamilya. But it's inevitable. They have to earn. Okay? So ang nangyayari, buong community nag-aalaga dun sa mga bata. Okay? May nasaktan sa NJS, kailangan idalhin sa ER. O wala pa nung sasakyan na NJS, nandiyan kami. Tatawagin kami, dadalhin sa UDMC hanggang sa makaalis. Or other couples will do that for the kids in Sunday school, in NJS. Ituring niyo pong community ang GIA. Amen? Ituring niyo po. It takes a... It takes, sabi doon sa isang African proverb, it takes a village to raise up a child. Sa Kristiyano, it takes a community of believers to raise up a child. Tulong-talong tayo dyan. Tulungan natin sila. So yung pong mga, kasi merong tayong, kaya sinabi ko kay Pastor, please let us not forget mentioning about the single parents. Na ano po sila pag when we talk of marriage, of couples, wag niyo pong entertaining yung yung ganong pakiramdam na parang off kami dyan, di kami dyan. We are one happy family. The single parents, we will take care of you. Mga couples, we will take care of you. The Lord is good. Kaya po, lumapit kayo. Lumapit kayo. Actually, we're coming up with a study on how to help the single parents very soon. The Lord is good. Okay, so tapos na tayo sa number 4. Let's go to number 5. Sige, go ahead. Ano yan? Okay. Number 5, time daw. Yun ba yun? Yung ating root cause. Lack of community support. Yun na yun. Natakal na natin. So, magkakaroon ng emotional withdrawal. Kanina naman yung overemphasis on control or perfection. Let's go back to it. 1, loss of focus on God's promises. Pag tayo nagkakaproblema na, let us go back to the Lord. Let's go to the Lord. Let us declare His promises. Amen? Kaya importanteng kilala natin ang Panginoon, alam natin ang mga promises niya. Amen. Neglecting godly wisdom and guidance, ano nangyayari doon? Lack of engagement, nawawalan tayo ng interaction with kids. So dapat may wisdom tayo at may guidance from the Lord on how to deal with our children. Pagdating nila, kumustahin natin sila. Kumusta ang araw mo, anak? Meron ba tayong problema? Ganyan. Kakausapin natin sila. And then, yung isa pang root cause, number 3, lack of love and grace. Ang mangyayari doon, madalas tayong irritable kung di natin pinapakita ang ating pagmamahal at wala tayong grace na binibigay sa kanila. Let us be gracious and patient with them. Number 4, idolizing control and perfection. Ang sintomas noon ay overemphasis on control and perfection. Pag may ginawang malitang bata, hindi mo pa rin ina-appreciate. So let us catch them doing right. Okay? And then yung number 5 natin, lack of community and support. Tandaan natin, we bear one another's burden. Tandaan natin that we belong to a community, one happy family. Jesus is a live community. Amen? Amen. Praise the Lord. Okay. So, next. Pastor, sige, ikaw na. Huwag kang mahiya. Ito na, reaching the goal of joyful parenting in today's digital age. Ito na, according to Scripture. 1, let us set boundaries and prioritize family time. Amen? To everything there is a season and a time to every purpose under the heavens. So, sa bawat araw na ito, sa bawat pagkakataon, lagi tayong mag-prioritize ng family time. Ano mang season yan, no? Prioritize family time and let us set boundaries. Hanggang saan lang ba ang paggamit ng gadgets? Tandaan natin, tayo ang magulang, ang bata ang ating anak. Madalas nangyayari, sinasabi natin, ayaw pong pumayag eh.
Sino nga bang magulang? Siya ba o ikaw? Tayo ang magulang. Tayo ang magsiset ng boundaries. Hindi natin isa-set yung boundaries ng, okay, gadget time, 10 to 11 in the morning. Ang dulo ng magulang, okay ba yun sa'yo? Paano na yun? Pag sinabing hindi po, di ba? Ikaw ang magsasabi, lalo na sa mga bata. Amen? Tayo po ang magulang. Amen? Amen. Pag-set ng boundaries yun, Sige, hindi lang Pastor. sa screen time, ha? Kunwari, kailan nyo ba i-allow na magkaroon ng boyfriend, girlfriend ang inyong mga anak? Ha? Pag-graduate na ng doctorate, ano? Di ba? Ha? Pag tayo, inaalaw natin Natawa silang, si Kim. ha? Natawa si Kim. Allow daw mag-boyfriend, girlfriend. Tapos pag nagkakaroon na ng problema, sino may kasalanan? Ikaw kasi nag-set ng standard na Amen. pwede na silang mag-boyfriend, bata pa lang, high school pa lang. Hindi ba? Wag nyo, ikaw ang may problema noon. As parents, you need to decide. Yes. Kailangan mag-focus sila mag-graduate, hindi magka-boyfriend, girlfriend. Pag inalaw mo yon, aanihin mo yon. Yan ba, kunwari, pag bisita sa bahay, dapat alam mo rin. Mainit ka talaga dyan, Pastor. Sige. Ha? Inaalaw nyo na magkakaroon ng bisitang opposite sex, ng liligaw. Bata pa eh. Ini-encourage mo silang magkaroon ng boyfriend, girlfriend. Kasi ikaw, yes eh. You need to decide ano bang makakabuti sa ating mga anak. Amen po ba? Set Amen. boundaries. Amen. Set boundaries. And number 2, lead by example. Amen. What you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. Sabi dun sa Philippians 4:9. I-demonstrate natin, nakatingin sila sa atin the digital habits you wish your children to adopt, showing them the value of moderation and the importance of engaging in real-world activities. Amen. Pag nakita ng anak mo ang iyong gadget, ano kaya ang makikita? Meron kayong Bible app doon o sana naman wag yung mga pangit na sites, ano? Okay, nakikita nila yan. Pag kumakain ba, nakababa ba yung cellphone mo o nagsi-cellphone ka rin? Kasi they will do as we do. Yes, Amen. kaya nawawala yung family time. Mm-mm. Kasi lahat At the expense of gadgets, so Correct, screen correct. time. Yes. And then, incorporate Scripture into daily life. This is not hard. Sabi doon, and these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise. So we use technology to share biblical teachings. Marami na po tayong mga Bible apps even for the children. Amen. Amen. Meron ba kayong mga scripture in your heart? Yes. Para example natin sa mga bata. Yes. Kaya importanteng inaaral at minememorya ang salita ng Diyos. Amen. Sabi sa salita ng Diyos, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Psalm 119:11. Itatago daw natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Amen? So number 4, anong dapat nating gawin para mangyari ang joyful parenting? Foster open communication. Pastor. Okay. Sabi, create an atmosphere where children feel comfortable discussing their online experiences, Yes. emphasizing the importance of listening and understanding before reacting. Amen. Hindi lang naman to online, pati nga lahat, kamustahin mo. Totoong kamustahin mo yung mga anak mo. Kasi minsan sa atin, sa kabisihan natin, hindi na nga nag-aabot yung iba. Tulog pa, aalis ka na, or vice versa. But we need to make a connection with our children. Yes, James 1:19, know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Huwag po nating babaligtarin yan. Mga nanay, baka be quick to anger, quick to speak, and slow to hear. Yun po ang nangyayari ang problema natin doon. Amen? So we foster open communication. Lagi natin silang kausapin. Lagi tayong makialam. No, lalo na yung malilinggit. Ano ba pinapanood mo, anak? Paano ka nakapunta dyan? Mga ganon. Okay? Sige. And then we pray for guidance and wisdom. We always pray. Pray without ceasing. No, we always pray. James 1:5, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. So we regularly seek God's guidance through prayer, asking for the wisdom to navigate the challenges of digital parenting. We always ask from the Lord. Amen? Sige, Pastor. Okay. Affirmations na. Okay.
Ano ibig sabihin ng affirmation? Sabi po, when you think of affirmation, lagi naririnig natin yung kasama yan sa love language. No? But let's set aside love language. Meron tayong time for that. Affirmation means praising. Telling your child what she's done good or what's good in him. Okay? So affirmation. Number 1, we have to affirm our child. Sabihin natin sa kanya, you are a child of God, beloved, beloved, and accepted. Dapat niya malaman yun, no? Sabi doon, but to all who believed Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. God showed how much He loved us by sending Jesus Christ. Ganun niya tayo kamahal. Kaya sabihin natin, you are a child of God. Pag nagtanong, sagutin natin how important He is, and that is affirming Him. Hindi siya basta kung sino lang. And then ito, nakalagay dito sa notes ko, you are humble and interested in other people. What we say will happen. Okay? May mga anak tayo siguro mayayabang, and then we keep on telling, ang yabang mo talaga, di yun na nadidinig niya, yun ang gagawin niya. Diba? Hindi tayo nagsisinungaling if we tell them you are humble and interested in other people. And then we tell them, yun ang turo ng Panginoon. Dapat tayo magpakumbaba palagi. And think of other people more than thinking of yourself. Diba? So yung mga affirmation natin, tandaan natin yun, masabi sa kanila. And third, sabihin natin, ito, baka mahirapan tayo dito. You are hardworking, your efforts will pay off. Masipag ka. Ano your efforts will pay off? Panchito. Masipag ka. Dolphin, Panchito, dating natin nito. Okay, yung effort mo, bubunga ng maganda. Diba? Ano sabi sa Galatians 6:9? So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. So we have to speak this. We have to tell them about this. We have to affirm them. Okay? And then number 4, you have a bright future. What a declaration. You have a bright future. God is working everything for your good. Sinabi yan sa Romans 8:28. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose. Amen? Sabihin natin yan sa kanila. Let them hear it. Let them hear it. Okay? We affirm them with the Word of God. And then, you bring me joy. Hallelujah. You bring me joy. I'm proud of you. Minsan na ano ko sa I'm proud of you, mas gusto ko, I'm thankful to the Lord for you. But of course, yung iba, gusto nila, naku, proud si mama sa akin. Ibig sabihin, gusto niya akong maipakilala sa iba, na maipagmayabang dahil mabuti akong tao. So let us affirm them. Let's declare this. You bring me joy. Sabihin niya sa inyong anak, I'm proud of you. Okay, the father of godly children has cause for joy. What a pleasure to have children who are wise. So give your father and mother joy. May she who gave birth be happy. So dapat i-declare natin yan para totoong mangyari yan sa ating buhay. Amen? Amen. Praise the Lord. Okay, sige. Parang napunta ako dito sa ibang notes ko. Let's see. Paki yung slides na lang so we can move forward. Yes. Can we go to the next slide? I'm almost done. Unless the Lord builds the house, those Yes. who labor in vain. Yan Unless yung the ating Lord final. guards the city, Yes. yung unang verse. Yes, so can we do that? Psalm 127. Children are heritage from the Lord, offspring are reward from Him. Like arrows in the hands of a warrior are children born in one's youth. Amen. Blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put to shame when they contend with their opponents in court. Amen. Next. Pero Ayan. ito yung pinaka-importante. Ito yung pinaka-importante. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Kahit tayo, pag wala si Lord, kahit anong pagpapagal mo, hindi ka magtatagumpay. Labor in vain, sayang lang. Unless the Lord watches over the city, siya ang magbabansay sa ating mga tahanan, ating pamilya. Thus the guards stand and watch in vain. Pag wala ang Diyos, sayang. All in vain, di ba? In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for He grants sleep to those He loves. So ang Diyos ang nagbibigay nito ng kapahingahan, lahat ng ating kailangan sa Diyos manggagaling. So we need to really put Christ, God, in the center of our families. Amen po ba? Amen. Para hindi masayang ang lahat. Ang Diyos ang magpapaganda ng ating family. Lord God, ang Amen. ating mga anak, hawak niya. Amen? Amen. Tayo lang ang kasangkapan. Amen. Ginagamit niya for them to have a godly life. Amen. Tandaan natin,
a godly life, a godly family from a godly life ng husband and wife. Then, we can produce godly offsprings. Amen? Praise the Lord. Yan na po ang katapusan